Okay. About tomorrow, I just live from day to day. I don't borrow from its sunshine, for its skies return to gray. Amen. I don't worry of the future, for I know what Jesus said. And today I'll walk beside you, for He knows my many things about tomorrow I don't see to understand. I know who was tomorrow, and I know Verb mo talaga, bro. Klase. God. Salamat sa Panginoon. Talaga naman yung sinasabi natin. Kaya nang umaawit talaga si Brother Eli, abay. Amen, amen. But maraming salamat sa Panginoon. And I know who holds tomorrow. Di ba? Ang taong mananampalataya, Brad, alam niya kung sino ang nakahawak sa bukas. Amen. Okay?
Alam niya kung sino humahawak sa kinabukasan. Sabi pa naman ng Biblia, boast not of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Huwag mo talagang ipagmalaki yung kinabukasan mo. Hindi ka pwedeng parang hindi ka maglingkod sa Panginoon kasi kumbaga, secure ka na. Oo. Sa sunod ng mga panahon. Hindi naman ganyan ang usapin pagdating sa spiritual matters. Oo. Naalala niyo yung sabi ng Panginoon? Sabi ng isang mayaman, "Oh soul, may pera siya eh. Ang gagawin ko ngayon, ganito ganyan, sa kanyang kamalig, marami siyang pera, marami pagkain, ganito ganyan. Let thyself be merry today and tomorrow, ganito ganyan." Sabi ng Panginoon, hangal. Tonight, thy soul will require it thee. Yan, delikado yan eh. Yung masyado kang napagmataas, mas maganda pa maglingkod ka sa Panginoon. Amen ho ba? Brad, let us stand up and let us pray and let us read first the book of Matthew chapter 21. Alright, in verses 1 to 11. Salita nating basahin, unahan ko sa 1 and then sabay-sabay ito sa verse 11. 11 verses lang po ito. Alright? Are you there? Amen. Unahan ko, chapter 21, verse 1, and follow in verse 2. And when they draw nigh unto Jerusalem, and were come to Bethphage, unto the Mount of Olives, then sent Jesus 2 disciples, saying unto them, Go into the village over against you, and straightway you shall find an ass tied, and a colt with her, loose them, and bring them unto me. And if any man say aught unto you, ye shall say, The Lord hath need of them, and straightway he will send them. All this was done that it might be fulfilled which was spoken by prophet Isaiah. Tell ye the daughter of Zion, Behold, thy king cometh unto thee meek, and sitting upon an ass, and a colt, the foal of an ass. And the disciples went and met Jesus commanded them, and brought the ass and the colt, and put on them their clothes, and they set him thereon. And a very great multitude spread their garments in the way, others cut down branches from the trees, and sowed them in the way. And the multitudes that went before and that followed cried, saying, Hosanna to the Son of David! Blessed is he that cometh in the name of the Lord! Hosanna in the highest! And when he was come to Jerusalem, all the city was moved, saying, Who is this? Verse 11, sabay-sabay, and the multitude said, This is Jesus the prophet of Nazareth of Galilee. Let's pray. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, O God, for thy blessings unto us. We thank you for today that we are gathering here together to hear thy words, thy message for today. Salamat, Panginoon. This is a privilege, our privilege, O Lord, and honor for you, Father, that we are here. We have this time, Panginoon, to be with you. And today, help us to understand the words of the Holy Spirit that dwelleth in us. And forgive us, O Lord, from all our unrighteousness and our transgressions for thee. Cleanse us, O Father. Cleanse our hearts from our shortcomings, from our all unrighteousnesses, O Father. And help us to grasp thy words today. And guide us always, this church. In all these things, we thank you and we praise your name in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. Umupo na kayo mga kapatid. Today, I want to preach unto you the message for today in this Matthew chapter 21, verses 1 to 11. The title, Bring Them unto Jesus Christ. Bring them unto Jesus Christ. Dalhin mo. Dalhin mo sila. Dalhin mo sila. Dalhin mo yung mga bagay na yan. Dalhin mo yan.
kay Hesus Kristo. Dalhin mo. Bring them, okay, unto Jesus Christ. In this chapter, it is from Galilee, patungo na sila sa Jerusalem ni Jesus Christ, and in the place called Bethpage and Bethany. Doon sa ibang gospel book, kay Mark and saka kay Luke, dinitalye ng writer doon na they were in the Mount of Olives. In the Mount of Olives, there you can find the city of Bethany and the city of Bethpage. Or a town, shall we say, a place called Bethany and Bethpage. Dito sa Book of Matthew, Bethpage lang binanggit. Doon sa Book of Mark and Luke, Bethany and Bethpage. In the Mount of Olives. Alright? Ganun yun. Tapos pupunta sila doon sa Jerusalem. Now, 700 years ago, before the coming of the Lord Jesus Christ, in the book of Isaiah chapter 62 verse 11, bukas doon, Brad. Isaiah chapter 62 verse 11, 700 years ago, it was been prophesied by prophet Isaiah. Behold, the Lord hath proclaimed unto the end of the world. The end of the world, when prophet Isaiah proclaimed the coming of Messiah, the triumphal entry of the Lord Jesus Christ to Jerusalem. When at that time, the people of Jerusalem shall shout unto him, this is he, the son of David. Oh, ang Catholic dito nagkamali eh. Gumagawa sila kasi dito nila binabasihan yung kukuha sila ng Palaspas Sunday, Palm Sunday kung tawagin. Kapatid, dito pagdating ni Hesus Kristo sa Jerusalem, buhay pa siya. Pero sila, ang ginawa nila, Palm Sunday, resurrection ni Jesus Christ. Di wala sa Biblia. Mali ang application. Tama. Oh. Pero dito, sa atin, dahon ng niyog. Oh, kung sa Bisaya pa, lukay. Pero sa Biblia, ang sinabi dyan, hindi naman, niyog. No? Hindi naman niyog eh. But they are what? The trees. Alright? And sabi dyan, they cut down branches from the trees and strode them. Inilatag nila them in the way of the Lord Jesus Christ. Ganon. Oh. Pastor, sa ano kasi, sa kining Israel, uso kasi yung palm doon. Kaya Palm Sunday. Ganon ba? No. So, dito mga kapatid is just a tree. A branches of the tree. Now, 700 years ago, sabi dyan, behold, the Lord hath proclaimed unto the end of the world, say ye to the daughter of Zion, the daughter of Zion, brethren, the Israelites in which the Lord Jesus Christ first came for them, in order for them to be saved. But look at what happened to them, the same crowd who shout, Hosanna in the highest, but the same crowd after few days demanded unto Pontius Pilate that this man called Son of David shall be crucified. Amen? Tama? Oh. At ang sabi dyan, behold, thy salvation cometh. Ang kaligtasan, mga kapatid, ay parating dyan sa inyo. Sinabi ni Propeta Isaiah, mga kapatid, 700 years ago, na the salvation cometh unto you. Israelites, cometh unto you. Ang kaligtasan, mga kapatid, salvation by faith. Amen? And his reward is with him, and his work before him. And they shall call them the holy people, the redeemed of the Lord, and thou shalt be called sought out, a city not forsaken. Kapatid, pag magiging anak ka ng Panginoon, believe not
that God will forsake you, but God will not forsake you. Amen? And 500 years ago, mga kapatid, tapos na ang propesya ni Prophet Isaiah. After 700 years ago, and then pababa. 500 years ago, Prophet Zechariah prophesied exactly what will happen to Messiah, mga kapatid, when from Mount Olives going to Jerusalem. In Zechariah chapter 9, verse 9. Tingnan mo, Brad. Zechariah chapter 9, verse 9. Rejoice greatly. Magalak ka, O daughter of Zion. Again, Israelites, kapatid. Pinapatungkulan ang mga Israelites, daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Shout. Ipagmalaki mo, ipagpupuri mo, kapatid. Oh, sabi dyan, daughter of Jerusalem, behold, thy King, Jesus Christ, cometh unto thee. He is just and having salvation. Mayroon siyang dalang kaligtasan. Kung sa panahon ni Jesus Christ, may dala siyang good tidings. Gospel kung tawagin. The coming of the Savior. Having salvation. May dalang kaligtasan. And then, ang itsura niya, ang characteristics niya ay number 1, lowly. Ano ba yung lowly? Lowly is patience. Endurance. Oh, kaya pag binigay mo yung burden mo, cast thy burden upon the Lord Jesus Christ, for He is lowly. He is meek. Ordinaryong tao. Lowly. Lowly, mababa lang ba? Kaya nga ang sinakyan niya, asno eh. Tama? Ito naman mga Israelites, siguro hindi nagbabasa. Paano ba naman magbasa eh? Ando, di Judaism ng pinag-aatupag eh. Hindi naman, Law of Moses ang pinag-aatupag eh. Hindi naman, siguro kung nabasa nila yung Book of Zechariah, ito na yan ah. Ito yan oh. Having salvation upon riding upon an ass, asno, and upon a colt ay batang asno na lalaki. A foal of an ass. Foal of an ass meaning anak ng asno. Asno. And ang sinakyan ni Jesus Christ ay colt. A foal of an ass. Ang colt, hindi colt 45. Kasi ang sarap nga ng pastor. Ang sarap ng colt 45. Pag ininom mo talaga ang sarap ng sipa, pastor. Gumuguhit pa talaga. Manginginom talaga eh, no? Oh. Tapos ang pulutan, pastor, balat ng chicken. Niluluto ni brother Tisoy. Oh. Yari na kayo. Oh, sabi ko, Brad, bakit balat ng chicken yung nandyan, Brad? Sabi na, ano daw, pastor, ano yan? Request ng kapatid. Sabi ko, sino? Si Brother Ryan. So, bakit naman ganun? Para daw maging crunchy ang munggo mamaya. Munggo, Brad. Walang daming sabaw. Kasi, yung ibang niluluto tayo, munggo, munggo do swimming pool. Okay. Okay. Amen, mga kapatid. Naunawaan nyo ngayon? Ang sinakyan na is a colt. May nanay, mayroong anak. Ang tawag colt. A foal of an ass. Alam nyo ba yung foal? Pastor, yung doon sa Chili's ba? Full. Chili's restaurant ba? Sausawa ng full tamis. No? Ang full, kapatid, ito yung batang asno na lalaki na hindi pa kinapon. At wala pang sumakay dyan. No? Pag sinabi mong asno, kapatid, kahit maliit na kabadyo man na sa buhol. Kabadyo. Kabadyong putig ti dyan. Kabadyong putig ti dyan. Puti daw ang tiyan. Ganon. Asno, mga kapatid, na maliit na kabayo.
Pero ang kabayo dito sa Middle East, kasi ang kabayo na asno na yan, yung donkey na yan sa English kung baga, makikita mo maliit na kabayo, mabagal na tumakbo yan. Pero kung sakyan mo siya, kusgan, ang lakas niya. Because us in the Bible symbolizes the heavy burden carrying. Heavy burden na kinakarga niya. Grabing activity niya. Matindi ang pinagdadaanan niya. At dito sa Biblia, kapatid, ang asno ay talagang sumakay si Jesucristo dyan. Wherein wala pa siyang kapon. Wala pang sumakay sa kanya. Bakit? Kasi gusto ng Diyos fresh. Presko ka ba? Bakit, Pastor? Ang presko doon yun sa Quezon City. Lugar ng presko kung tawagin ba. May presko doon eh. Oh. Presko ka ba sa paglilingkod mo sa Diyos? Fresh ba ang pagkarga mo sa Diyos? Ang pagkarga mo ba sa responsibility na ibinigay ng Diyos sa iyo? Ano? Pastor, hindi naman presko ang iba dito, ano? Bilasa. Unawaan niyo ngayon? Bakit gaano kahalaga kay Jesucristo ang sumakay sa colt? Not 45, ha? Colt. A full of an ass. Wherein no one ridden in it. Si Jesus Christ lang. Okay? Bakit? Ang gusto ng Diyos, pag pumasok siya sa Jerusalem, triumphant. Triumphant meaning victorious. Tama? Victorious ang Diyos pag pumasok sa buhay ng Israelites. Victorious siya dapat. Ano aplikasyon sa buhay natin? Ang application ay very simple. Sa buhay mo, kapatid, pag pumasok si Jesucristo, dapat triumphal yan. Dapat victorious, matagumpay siya sa iyo. Ikaw na asno. Parang asno tayo eh. Tama? Parang colt tayo eh. Okay? Nakita niyo ang significance? Sabi ng Diyos, puntahan mo doon. Sabi ng disipulo niya, pumunta ka ika doon sa a town over you, a place over you. Sa mataas na ba? Lugar ba? Doon sa bit page na yun. Doon sa Book of Mark and Luke, bit page and Bethany. Doon sa dalawang daan na nagsangang daan na nag-meet. Sabay, ayos talaga. Biblical pa rin talaga. Parang sangang daan talaga eh, no? Oo. Doon daw sa nag-cross ang ano, doon may nakatali doon sa labas ng bahay. Mayroong as doon na tied outside, without ba? Sa labas ba? Loose them and bring them unto me. Loose them and bring them unto me. As a colt of an ass, a foal of a colt, a foal of an ass, loose them and bring them unto me. Dalhin mo yan para ito'y magagamit ko para sa triumphal entry. Exactly the same as what prophet Isaiah and prophet Zechariah prophesied long time ago, 700 years and 500 years ago. Ako lang din nagsabi kay prophet Zechariah. Ako lang din na nagsabi kay prophet Zechariah na yan, na ito ang palatandaan pag pumasok na ang king sa inyo. May dalang salvation. May lowly meek. Ano nangyari? Sabi ko na nga ba? Gumagana to? Hello? Mike? Hindi ako si Mike. Ito. Lubat na rin. Mic test. Ayaw. Mic test. Okay. Yan. Ito. Sabi ko na nga ba? Talo si Satanas, Brad. Talo si Satanas. Mga kapatid. Lakasan mo lang, Brad. Okay. Grabe talaga. Pag hindi iski kong tirahin eh. Microphone. Amen? Sige.
Pagbigyan. Yung isa yan. Yeah. Yun. Pwede na ulit. Okay. Pasensya na gud si Satanas. Hindi siya mananalo ngayon. Okay. Amen. Yun. Amen ka? Amen mo ulit? And Ang sabi ng Diyos, nung sabi niya, doon sa labas, mayroong asno doon, yung nanay niya, at mayroon ding colt, full of an ass. Okay? Mas maliit pa yan kaysa nanay niya. Pero kaya akong kargahin yan. Kaya akong kargahin yan. Wala pang sumakay dyan. Brisko yan. Fresh yan. Oh, lose them and bring them unto me. Kailangan ko yan, mga kapatid. Ganun pa rin. Lobat na talaga. Sayang talaga. Hindi natin Oh. Hindi natin na-charge. Oh. So, kailangan pala, pag Webis pa lang, i-charge natin. So, huwag niyo kalimutan, mga kapatid. Oh, pagdating ng Thursday, yan natin. Oh. Mic test. Lakasan mo, Brad. Mic testing, mic testing. Okay. Okay na yun. So, lost them, brethren. Lost them. Pakawalan nyo at dalhin nyo dito. Sabi ng Diyos yan. Oh, sabi ng Diyos. Are you able to bring that call? Are you able to bring yourselves unto the Lord? Are you able to bring them? To bring yourself, your talents, your money, your time. Are you able to bring them unto God? As your reasonable service unto the Lord? Are you able to bring them in order for the Lord Jesus Christ to have a triumphal entry sa kanyang gawain? Are you able? That is the question. Sometimes, sa buhay ng isang mananampalataya, kapatid, we fail so much to bring something unto the Lord. For what reason, mga kapatid, kung anong dahilan, sometimes, sa paglilingkod natin sa buhay, paglilingkod natin sa Panginoon, maraming beses tayo nag-fail. We fail and we fail to loosen something. We fail to loosen the code. We fail to loosen yourselves and to bring yourselves unto the Lord. For what reason? Bakit naka-attach ka pa rin sa mga bagay sa buhay, mga kapatid, na kung bakit hindi mo kayang maglingkod sa Panginoon, hindi mo kayang magsimba, for what reason hindi mo kayang magbigay, hindi mo kayang mag-support ng mission, hindi mo kayang, kung ano-ano na lang ang dahilan mo. How can God to have a victory? How can God to have a triumphal entry? Brethren, how can God to have, to obtain successful sa buhay natin? Successful ito sa mundo, kapatid. If we fail to loosen something, we fail so much to bring something unto the Lord. But open in the book of Hebrews chapter 12 verses 1 to 2. Pastor, ano bang remedyo? Minsan tinatamaan kami. Our salvation is just taken for granted. Minsan we lost. We fail. We are failure before the Lord. Marami kaming pagkukulang. Ay, paano pa naman maraming pagkukulang? Hindi ka rin nagbabasa sa Biblia eh. Kapatid, ang tao, ang mananampalataya na nagbabasa at nag-aaral sa Biblia, nag-aaral salita ng Panginoon, doon niya maunawaan kung ano kahalaga ang ministry. Kung gaano kahalaga yung magdala ka. Loosen yourselves. Dalhin mo ang sarili mo sa Panginoon. Doon mo maunawaan yan. Kung nagdi-devotion ka, nagbabasa ka sa salita ng Panginoon. No wonder, many years have passed, pero makikita natin ang sarili natin ay ba hindi lumalago. Mayroong ganyan, kapatid, mga kapatiran na ganyan. But, ilang taon ka na sa paglilingkod mo? Pastor, 10 years, 5 years. Tapos, nagpe-preach ka na ba? Hindi pa eh. Ano yun?
Kapatid, dapat magpe-preach na kayo eh. Oo. Wala pa akong nakikita dito na pag nag-preach, naghahampas dito sa mga ganyan. Natatakot kayo dito. Wala nang pako yan. Ang pako, nakabaon, no? Pastor, baka mapagana ng pastor. Uy, lumusot dito ang pako, pastor. Delikado. Meron ganyan. Si Brother Henry lang gumaganon. Pero nandoon sa airport eh. Oh. We're trying to emphasize here how, kung gaano ang value mga kapatid, kung paano tayo maglingkod ng tao, taos puso at tapat. Oh. Si Brother Kian, pag nagpatuloy ito dito, Brad, baka magpe-preach ka, Brad. Oh. Yan ang prinsipyo dito sa church, Brad. Kala mo, hindi nagpe-preach mo yan? Pe-preach yan. So? Oh. Kasi alam ko, ito ang the best training ground. Pag binigyan mo ang kapatiran ng pagkakataon na tumayo sa pulpit, mga kapatid, make use of the time and that privilege. It is an honor to preach before the Lord. Gamitin niyo. Yung nag-alagablab na puso ninyo sa paglilingkod, kapatid, pag ikaw ay binigyan ng pagkakataon na mag-preach, mag-preach ka. Binibigyan ko kayo ng otoridad. Hala. Basta baka magkamali. Huwag kang mahihiyang magkamali. Bakit? Oh, ituwid natin. Yun lang naman remedyo dyan eh. Eh, kung mawala ako dito, sinong papalit? Oh. Iyon, no? Marami na, bra. Oh. Ganun yan eh. Alam niyo ba? Alam niyo ba sa Biblia, mga kapatid? There are hundreds of prophets. School of prophets in the Old Testament. Naalala niyo si Jezebel? Ilang prophet pinatay niya? Di ba marami? Si Elijah, nakatakbo. Yun eh. Bakit? May mga propeta. Ngayon, kung nag-iisa lang prophet niyo, nag-iisa lang ako dito, tapos bigla ako nauwi, tingin na kayo ngayon. Paano na? Diyan mo makita ang kahalagahan na nagtitraining tayo. Amen. Training naman to. Sa mga tinitrain na yan, makikita mo kung sino talagang may potensyal. Makikita mo kung sino may potensyal. Magugulat ka na lang, tatahimik-tahimik man to dati. Upo lang sa dulo. Bro, bakit ngayon naging pastor pa? Bakit? If we fail ourselves to loosen, yun ang hihila sa atin. Ang gusto ni Satanas, hihilahin tayo. Paurong. Kaya no wonder utak natin, paurong na rin. Oh. Paurong pastor utak niya. Bakit? Imbes may commitment, committed. Dapat committed siya sa iyo, Lord. Pero ang nangyari, committed ang utak. Pambira. Huwag ganon. Huwag call. Bira si call. Oh. Eh kung magturo si Ed Lapis dyan ng Il-Ilion na ngayon. Tapos hindi kayo nag-aral ng theology. Abay, patay na. Yung mga binabanggit, hindi ko tinuloy. Pambihira naman tong sinabi nito. Ano bang nangyayari sa kanya? Oo. Tapos pag nagpaliwanag pa, may pag-ganon-ganon pa. Oh, because it's alien, it's yun, ako patay na. Tapos mayroon pang nakita ako TikTok is our friend. No. Good things na kuhain niyo, ha? Mayroon pang nagpapaliwanag, oh. Ano ba yung paliwanag na may sex daw nangyari, si ano ba yun? Si Idam tsaka si Eve. Ito ang larawan ng mangmang. Sabi ko, larawan talaga ng mangmang. Pambihira. Ano yung sinasabi niya? Pambihira. Mabuti na lang, nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. Ha? Owner ni Big Bro tsaka ni Lemon. Hindi naman daw namatay si Eva. Si Adam. Hindi naman na namatay. Hindi naman talaga sila namatay. Physical, pambihira. Pero namatay sila spiritual.
Pambihira, no? Kapatid, alam ko yung taong yan, walang hermeneutics eh. Pag may hermeneutics kayo, maunawaan ninyo, pag-aral ka sa hermeneutics, ha? Hindi ka mahirapan umunawa sa binabasa mo. Iyon ang nakuha kong teknik. Salamat kay hermeneutics dahil nung napag-aralan ko, hindi ako nahirapan umintindi sa binabasa ko. Never. Pag ako'y nahirapan talaga, ginagawa ko ang lahat na mag-research, Tapos, nagtatanong din ako sa mga pastor. Okay, hindi man ako Bible school. Pero bakit ako naging pastor? Sabi nga ng iba, Brad, buti ka nga eh. Kami, mga graduate kami ng Bible school. Sabi nga namin, Lord, gamitin mo kami. Pero ikaw, ayaw mo magpagamit sa'yo, pero ikaw ang ginagamit eh. Anong gagawin natin? Mayroon ganun eh. Sabi nga, not all pastors are pastor. Kasi may mga piki din na pastor. May mga piki na pastor. Kala nyo. Malalaman nyo kung gaano kapiki yan pag nakaharap ninyo. Okay? Kapatid, ano sabi dyan? Anong remedyo? Anong remedyo, pastor? Pagka we fail to loosen ourselves, we fail to bring something unto the Lord. We fail to bring ourselves to the Lord. Our talents, our money, our times, our effort, we fail so much before the Lord. Ano ang remedyo, kapatid? Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Mga kapatid, sa ating buhay bilang mananampalataya, we have a witness, a cloud of witnesses in heaven cheering us. Go ahead, complete your race. Kumbaga, magpatuloy ka sa paglilingkod. Kung anong naumpisahan mo, magpatuloy ka. Huwag mong hayaan, mga kapatid, na let us lay aside, itabi mo yan ang mga pabigat sa buhay mo, and the sin ng mga kasalanan, which that so easily beset us, yung hinihila ka, dinidiscourage ka. Minsan sa utak ng isang mananampalataya, pumapasok sa kanyang sarili na ayaw ko magsimba, nahihiya ako sa Panginoon. Bakit? Ako isang makasalanan. Kapatid, this church is a hospital of sinners. Amen. Pumasok ka, magsimba ka. We are all sinners. Do not pretend that when you are not doing something, you are not sinning. Opo. Baka iniisip mo, I'm not sinning unto the Lord. Pero hindi ka nagsimba. All unrighteousness is sin before the Lord. Tandaan mo yan. Kapatid, let us run with patience. Ang paglilingkod sa Panginoon, kapatid, may pasensyo yan. Pasensya. The race that are set before us, isang takbuhin, isang marathon, isang assignment mo, isang responsibilidad mo na nakaatang sa'yo noon pa man. Noon pa man. That our life is a race set before us noon pa man. Nakaplano na yan. Huwag mo sirain yan. Pastor, marami akong nakikita. Itong mukha pa lang ni kapatid. Naiinis na ako. Nabubuisit na ako. Anong sabi ng Diyos yan? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kasi kung lumingon ka talaga, abay, pagkita mo palang mukha ni pastor, ma-discourage ka na eh. Meron ganun eh. Pagkita mo palang sa mukha ni brother, mawawalan ka na ng gana eh, sa buhay. Pambihira oh. Ang sama, no? Makita mo lang si brother, mawalan ka ng gana sa buhay. Pambihira. Oh. Makita mo lang, pumapangatay. Oo, makita mo. Mrs. Kubar, ibabat, ako, pagising ko, siyempre, pupunta ako sa kining CR, no? Doon ko siya kinakausap, ihi lang naman ako. Sabi niya, grabe ka naman, Papa. Naman, bakit ba sa tuwing na lang makikita mo ako, parang naiib ka. Ganito, ganyan. Sabi ko, bakit kaya, no? Anong dahilan? Nagchichismisa na kami. Anong bago dyan? Oo.
ito si Yolo na to, yung nanay niya ba? Ganito, ganyan. Sabi ko, bay, bakit? Anong nangyari sa nanay niya? Oh, nagalit talaga. Sabi ko, bakit? Sabi ko, kasalanan ni, yun eh, ng nanay niya eh. Alam ko saan siya kakampi. May kasalanan yung nanay niya. Hindi kahit pa ganito na nanay yan eh. Si Carlos niya. Ngayon, pag nagbitaw yan ng salita, masasaktan yung nanay kasi maalala niya ang mga ginagawa niya. Kaya yung pinagsaksyan ng 9 months, tapos nanay yan eh. Teka lang. Ikaw ba may hugot dyan? Yan bang pinaghuhugutan mo? Ganun. Updated to ah. Hindi niya alam, updated din ako eh. Kapatid, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Bakit? Di ba naalala niyo? Mayroong kwento dyan? Believe ba, Brad? Naalala niyo may kwento? Pastor, ayaw ko na magsimba! Bakit naman? Ayaw ko na magsimba. Grabe. Siguro nabuisit siya ba? Nabuisit ako, ganito, ganyan. Puro naman tayo makasalanan, puro naman ganito, ganyan. Maganon pa rin. Si brother, ganito, si sister, ganito, ganyan. Siguro, for some reason ba? Siguro, nabubuisit siya sa mga kapatiran, ganito, ganyan. Kapatid, wala nga perfecto eh. Ano bang gagawin mo? Walang perfecto sa church. Oo. Kaya tayo nagpatuloy lang ng tuturo. Kasi sa katagalan yan, magiging banal tayo. Oo. Ganun ba, kapatid? Ayaw ko na, pastor. Sige, ikaw. Pero bago ka umalis, ano man, pastor, gawin mo itong, yung isuutos ko sa'yo. Pastor naman? Sige lang, kahit last na lang to. Dala ka ng tubig. Alam mo yung tubig, Brad? Diba? Ano ba yung ginawa niya sa tubig? Umikot ka. Kailangan yung tubig na yan, walang matatapon. Punong-puno. Walang matatapon. Kahit kunti. Umikot ka. Umikot ka sa simbahan na to. Yan yung simbahan ba mga hallway ba? Ganito. Itong mga upuan. Yan ba ganun? Concentrate mo siya. Wala lagi matapon. Pastor, walang natatapon. Tingnan mo ha. Videohan mo pa. Tapos mo sa TikTok tsaka sa reel. Ikot siya. Concentrate! Walang matapon! Ikot ka. 3 beses. Pambihira, pastor. Talagang perfect number mo agad yung 3 3 talaga. 3 beses. Ikot siya. Ano napansin mo pagkatapos? May natapon wala? Wala. Bakit? Anong ginawa mo? Concentrate ko, pastor. Concentrate kung walang matapon. Talaga, grabe. Ibang klase yung standard mo, pastor. Criteria mo. Tapos, nagawa mo naman. Opo. May nakita ka bang iba? Nakita mo kapatiran mo? Hindi. Bakit? Concentrate ako eh. Nakuha na ibig sabihin. Ang paglilingkod sa Panginoon, ganun din. Kung tingnan mo mukha ng pastor mo, mukhang unggoy, wala ka matatapos. Hindi ka makarating doon sa parunan. Sa Biblia nga, sabi, walang nag-aararo na lumilingon habang nag-aararo. Ang nangyari dyan? Di ba kaya, ganun-ganun yun. Kasi ang kalabaw, pag nag-aararo ka, kailangan mong tingnan mo ng mabuti para may guide ng mabuti. Concentrate ka ba? Para hindi maganin-ganyan pag nag-aararo ako eh. Ganun sa mabuki rin eh. Ganon kapatid, pag naglilingkod, we fail so much to bring something unto the Lord, our time, our effort, our money, ourselves. Why? Because may pabigat ka. Masyado mong binigyan ng halaga. We fail to look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Hope for the joy. Kapatid, ginawa na nga ni Jesucristo eh. Sa kagalakan niya, ipinatong na sa kanyang balikat, kapatid, ang matinding baptism, matinding suffering ni Jesus Christ. Before pa lang, yan na ang backup plan ng Diyos para lang maligtas tayo.
He endured in the cross. He despised the shame. Hayaan mo na mapahiya ako sa harapan ng Panginoon. Ang si Hesus Kristo kahit mapahiya sa harapan ng tao, mga kapatid. But look at, where is He now? Doon siya, right hand in the throne of God. Tayo, we will be going there to heaven, kapatid. Ano sabi ng Panginoon? Loose them. Bring that colt, a foal of an ass, and bring them unto me. Because I will go to Jerusalem for a triumphal entry. It is the same as bring yourselves, loose yourselves from the slavery of sin, from the slavery of the past. You are not bondage with it anymore. Pakawalan mo, you are already free. You have freedom. You have freedom to serve the Lord. You have liberty to serve the Lord. Bring them unto Jesus. Bring yourselves unto Jesus. Loosen yourself. Loose yourself. And bring yourselves unto God. This is how it means. Bring them unto Jesus. Untie them. Untie yourselves. Loose yourselves. Loose that colt. Dahil sasakay ako dyan. Loose yourselves. Because God will use you for His glory. Amen? I hope we understand something today. Let us stand, let us pray. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for today. Sometimes in our lives, we, brethren, we fail so much before the Lord. To lose ourselves in order for us to bring ourselves, O brethren, unto the Lord. Kapatid, minsan sa buhay natin, nagkukulang tayo, if not madalas, nagkukulang tayo sa pagdala ng isang bagay na napakahalaga sa Panginoon. Whether our talent, our time, our effort, our money, our giving, ourselves, we fail so much before the Lord. Kapatid, ang isang remedyo dyan, set it aside, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kaya tayo nagiging hindi malago because we fail in the Lord. And what could be the remedy of it? Patuloy tayong maglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. If that is your prayer, Lord, patawarin niyo po ako, Panginoon, sa aking pagkukulang na ito. Patawarin niyo po ako sa aking makahinaan. Sometimes, I fail so much before the Lord. Patawarin niyo po ako, tulungan niyo po, ipasok niyo po sa aking puso, Panginoon, ang init muli ng aking paglilingkod. So, kung yan ang prayer, mga kapatid, do it, pray unto the Lord. O brethren, the Lord needs you, needs each and every one of us para sa kanyang gawain. We will continue to serve the Lord. No buts, no ifs. But we do believe that God is with us. He is the one who is holding our tomorrow. He is the one will guide us. He will not forsake us nor leave us, brethren. We will continue to serve the Lord. O God, Heavenly Father, maraming salamat, Panginoon, sa kapatiran namin ito dito, mga kapatid namin, O Lord. Marami po kami pagkukulang sa iyong harapan, but Lord, help us. We are weak, but strengthen us. Bless us and protect us. We thank you for today, for the victory of our worship. In all these things, we thank you and praise your name in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen. Brad,